asignaturang Filipino. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa klase ng Filipino 11 kasama si Ma'am Aubrey. Ako po ang inyong abang lingkod na gurong kaagapay sa pagtahak sa mga aralin sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Maligayang pagbati. Ito ang ikalimang module sa ika-4 na markahan. Ito ay may pamagat na proseso sa pagsulat ng pananaliksik at may kasanayang pampagkatuto na inaasahang pagkatapos ng araling ito. Ang bawat mag-aaral ay naiisa-isa ang mga paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik sa Filipino, batay sa layunin, gamit, metodo at etika. Narito ang panuto para sa suriin. Basahin at unawaing mabuti ang pangungusap sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Una, nirerespeto at iginagalang ang anumang mga pribadong impormasyon tungkol sa kanyang pinag-aaralan. Ano kaya ito? A. Mapamaraan, B. Matyaga, C. Mabait, D. Ethical. Ikalawa, hindi kinilala ni Ginoong Maglaya ang isinalin na akda ni Ginoong Lumbera. Anong tawag sa kanyang ginawa? A. Plagiarism, B. Layunin, C. Metodo, D. Gamit. Ikatlo, mahalaga rito ang husay sa pagbuo ng mga kasunod at kaugnay na tanong o yung tinatawag nating follow-up question. A. Survey, B. Obserbasyon, C. Pakikipanayam, D. Dokumentaryong pagsusuri. Ika-4, pagmamasid sa kilos, pag-uugali at interaksyon ng mga kalahok sa isang likas na kapaligiran. A. Dokumentaryong pagsusuri, B. Pakikipanayam, C. Obserbasyon, D. Survey. Ikalima, kadalasang ginagamitan ng estadistikal na pagsusuri. A. Dokumentasyon, B. Pakikipanayam, C. Obserbasyon, D. Survey. Narito ang mga tamang sagot. Una, letra D. Ikalawa, letra A. Ikatlo, letra C. Ika-4, letra C. Ikalima, letra A. Nakakuha ka ba ng 3, 4 o 5 puntos? Mahusay! Ako'y nagagalak at naaalala mo pa. Alam kong makatutulong ito sa iyo upang magkaroon ka ng gabay at mapadali para sa iyo ang mga daloy ng aralin. Maari bang isipin mo at alalahanin kung ano ang mga isyu o paksa na napapanahon ngayon? Kung nakaisip ka na, maari lamang ilista ito sa papel dahil magagamit mo ito sa mga susunod na gawain. Atin namang balikan ang atin ng napag-aralan. Sa inyong palagay, mahalaga ba ang pagpili ng paksa sa pagsulat ng pananaliksik sa Filipino? Tama, mahalaga ito. Maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagpili ng paksang kanilang sasaliksikin. Karaniwan, ang kanilang napipiling paksa ay nagawan na ng pananaliksik ng maraming ulit. Huwag nating kalimutan na ang paksa ang pangunahing ideya na daan sa takbo ng isinasagawang pananaliksik, kaya naman napakahalaga ang pagpili ng paksa. Narito ang iba't ibang maaaring mapagkunan ng paksa. Una, internet at social media. Ikalawa, telebisyon.
Ang telebisyon ay isa pa sa mga uri ng media na laganap lalo na sa panahon ng cable at digital television. Sa panonood mo ng mga balita, mga programang pantanghali, teleserye, talk shows at iba pa. Ikatlo, dyaryo at magazine. Mula sa mga ito'y pag-uukulan ng pansin ang mga nangungunang balita, maging ang mga opinyon, editorial at mga artikulo. Suriin at baka narito lang ang paksang aakit sa iyong atensyon. Ikaapat, mga pangyayari sa iyong paligid. Kung magiging mapanuri ka, ay maaaring may mga pangyayari o mga bagong kalakaran sa paligid na mapagtutuunan ng pansin at maaaring maging paksa mo sa pananaliksik. Ikalima, sarili. Ang paksang nagmula sa bagay na interesado ang mananaliksik ay karaniwang humahantong sa isang matagumpay na sulating pananaliksik, sapagkat nalalagay niya hindi lamang ang kanyang isipan kundi ang buong puso at damdamin para sa gawaing sa una pa lang ay gusto niya o interesado siya. Panuto para sa iyong gawain sa tuklasin. Pumili ng isang paksa na napapanahon ngayon. Isulat ang paksa sa ibaba. Mahal kong mag-aaral, bibigyan kita ng 2 minuto para sa gawaing ito. Halina't ating suriin ang mga hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Layunin ng pananaliksik. Una, mabigyan ng kasiyahan ang kuryosidad ng tao dahil sa pagkamangha sa mga nakikita sa kapaligiran, lalo na ngayong panahon ng teknolohiya, nagsusulputang imbensyon nagiging mausisa tayo. Ikalawa, mabigyan ng mga kasagutan ang mga tiyak na katanungan. Gumagawa tayo ng pananaliksik dahil nais nating mabigyan ng kasagutan ang mga tiyak na katanungan. Nabibigyang linaw ang maraming katanungan sa kaisipan natin bilang mananaliksik. Ikatlo, malutas ang isang partikular na issue o kontrobersiya. Mga kontrobersiyang bumabalot sa ating kaisipan, mga kontrobersiyang nagaganap sa ating bansa na unti-unti nang nasasagot ang mga ito sa pamamagitan ng pananaliksik. Narito ang napapanahong halimbawa. Layunin ng pag-aaral. Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay ang tuklasin ang pananaw, kaalaman at paniniwala ng mga mag-aaral sa EBNABS Senior High School sa epekto ng modular instruction sa pagkatuto ng araling pang-akademiko. Nilalayon ng pananaliksik na ito na una, matukoy ang kaalaman ng mga mag-aaral sa EBNABS Senior High School sa modular instruction sa pagkatuto ng araling pang-akademiko. Ikalawa, malaman ng mga mag-aaral sa EBNABS Senior High School ang kahalagahan ng modular instruction sa pagkatuto ng araling pang-akademiko. At ikatlo, maipahayag ang mga pananaw ng mga mag-aaral sa EBNABS Senior High School sa modular instruction sa pagkatuto ng araling pang-akademiko. Tiyak kong may tanong ka hinggil sa kung paano mo isusulat o itatala ang mga tao o bagay na ginamit mo sa iyong pananaliksik. Sagutin ng buong husay ang mga katanungan. Isulat ang iyong sagot sa nakalaang espasyo sa bawat bilang. Mga tanong para sa pagyamanin. Una,
Bakit mahalaga ang dokumentasyon sa pagsinop ng tala sa pagsulat ng pananaliksik? Ikalawa, sa iyong palagay, makakatulong ba ang pagkilala sa pinagmulan ng ideya at batis ng impormasyon? Mahal kong mag-aaral, bibigyan kita ng 5 minuto para sa gawaing ito. Alam kong marami kang natutuhan. Subukan natin kung naunawaan mo ang paksang natalakay sa module na ito. Handa ka na ba? Dugtong ang gawain para sa isa-isip. Ipahayag ng malinaw ang anumang pagkatuto at kahalagahang nakuha sa tinalakay na aralin. Nalaman ko sa araling ito na sa gawaing pananaliksik ay mahalaga ang layunin dahil ito ay at nagagamit ito sa kung saan natututuhan ko ang tamang etika sa at higit sa lahat ang metodo na mahal kong mag-aaral, maari lamang ay isulat ang iyong sagot sa nakalaang espasyo. Bibigyan kita ng 5 minuto para sa gawaing ito. Ako'y nagagalak at umabot ka sa parteng ito ng module. Nagawa mo ng buong husay ang bawat gawain. Ngayon ay handa ka na para isagawa pa ang mga iba. Sagutin ng buong katapatan ang mga gawain. Narito ang gawain para sa isagawa. Ang pangkalahatang layunin ng pananaliksik na ito ay malaman at masuri ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral ng senior high school sa EBNAPS sa epekto ng coronavirus. Nilalayon ng pananaliksik na ito na mahal kong mag-aaral, magbigay ng 3. Bibigyan kita ng 2 minuto para sa gawaing ito. Panuto para sa tayahin. Basahin at unawaing mabuti ang pangungusap sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. Una, ipinapahayag sa bahagi ng metodolohiya ang iba't ibang isinasagawang hakbang ng mananaliksik sa paghahanap ng datos. Ano kaya ito? A. Paraan ng pangangalap ng datos. B. Pagpapayaman ng datos. C. Pangongopya ng datos. D. Pagsusuri ng datos. Ikalawa, inilalarawan sa bahaging ito ng metodolohiya ang bawat hakbang sa pag-aanalisa ng mga datos na nakalap. Ano ito? A. Pagsusuri ng datos. B. Pagre-rebisa ng datos. C. Pangangalap ng datos. D. Pagpaparami ng datos. Ikatlo, ito ang pinakapamagat ng ikalawang bahagi ng sulating pananaliksik na katutunghayan ng pamamaraan at paraan, gayon din ang mga bilang ng respondent na gagamit o ginamit sa pag-aaral. A. Resulta. B. Diskusyon. C. Metodolohiya. D. Introduction. Ika-4, ipinaliliwanag sa bahaging ito ng metodolohiya ang paraan ng pagpili ng sampol mula sa populasyon. A. Mananaliksik. B. Respondente. C. Disenyo. D. Datos. Ika-5, bahagi ng isang pananaliksik na kakikitaan ng talaan ng mga aklat, journal, pahayagan, magazine o website na pinagsanggunian o pinagkuhanan ng impormasyon. Ano kaya ito? A. Datos.
B. Pagpili ng paksa. C. Konseptong papel. D. Talaan ng sanggunian o bibliografiya. Narito ang mga tamang sagot. Una, letra A. Ikalawa, letra A. Ikatlo, letra B. Ikaapat, letra C. Ikalima, letra D. Nakakuha ka ba ng 5 puntos? Mahusay! Karagdagang gawain. Panuto. Maghanap ng aklat, diksyonaryo, journal, pahayagan, magazine o website na maaaring maging sanggunian. Gumawa ng 5 talaan ng sanggunian. Sundin ang pamantayan sa pagsulat nito. Lagyan ng label kung anong uri ng sanggunian ang ginamit. Isulat ito sa isang buong papel. Mahal kong mag-aaral, bibigyan kita ng 5 minuto para sa gawaing ito. Binabati kita at maayos mong natapos ang module na ito. Hanggang sa susunod na pagkikita. Muli, ito ang iyong guro sa Filipino na nagpapaalalang wikang Filipino'y gamitin at paunlarin. Ito'y sariling atin. Paalam!